Umalis ka na rito kung ayaw mong matulad sa mga magulang mo. Kapag nalaman nila kung sino ka, papatayin ka rin nila. Hindi ka ligtas sa kamay ng mga aswang. Isa kang hangal! Kung inaakala mo na matatakasan mo ang iyong kapalaran, nagkakamali ka. Hindi mo matatakasan ang nakatakda. Ikaw ang susunod na mamumuno sa ating nasasakupan! Hindi, Ama! Nagkakamali ka! Hindi ako tutulad sa'yo na isang halimaw! Kailanman ay hindi ako iinom ng dugo ng tao o titikim ng kanilang laman. Tandaan mo yan, Ama! Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magpapadaig sa alagad ng dilim. Katulad ng mga aswang na tumutugis sa atin. Hindi ako matatakot sa kanila. Dahil kakampi natin ng Diyos sa labang ito. Ano ang gagawin mo para sa pag-ibig? Kung isa kang babaeng naghihintay ng iyong dawan, tapos nakatagpo ka ng isang nilalang na may itinatagong lihim, handa mo bang tanggapin ang kanyang lihim na pagkatao? Magandang araw po sa inyo. Ito pong muli si Dark Shadow na nagsasabing kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Sa araw na ito, isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar, pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Anong lugar ito? Paano tayo napunta rito? Huwag ka mag-alala, mahal. Hanggat kasama ninyo ko, hindi ko kayo pababayaan. Hawakan mong mabuti ang medalyon na ito. Ito ay anting-anting, pangontra sa masasamang nilalang at mga aswang. Oo, mahal. Diyos ko, ano bang lugar ito? Ibulong natin ang orasyon na itinuro sa atin ni Lola Basyang. Ito lamang ang tanging proteksyon natin para tayong makaligtas sa kamay ng nilalang na yun. Kailangan nating mabuhay para sa ating anak, para sa ating pamilya. Mama, sir, natatakot na po si Aurora. Iyak na po ng iyak. Nanginginig na rin po sa takot. Mommy? Daddy? Natitakot na po ako. Ano pong nangyayari? Bakit po may mga nakamaskara? It's okay, baby. Huwag kang matakot, ha? Magiging maayos ang lahat. Just follow our instructions, okay? Para yun sa kaligtasan mo. Tumango naman si Aurora kahit takot na nakikinig sa sinasabi ng kanyang mga magulang. Sumunod ng tahimik sa kanilang iniuutos na kailangan nilang gawin ng kanyang nanay Tina. Sa murang edad ni Aurora, alam niya na nakadarama siya na ganong uri ng takot. Sige na, Tina. Umalis na kayo. Huwag mong pababayaan ang aming anak. Pero sir... Sige na, Tina. Tumakas na kayo. Sige na. Damian, nandito na sila. Humawak kang mabuti sa kamay ko, Marjorie. Oo. Wala na kayong kawala sa amin. Halik kayo dito! Hindi! Saan nyo kami dadalhin? Huwag kayong lalapit. Bitawan nyo kami ng asawa ko. Maawa kayo sa amin. Kailangan kami ng anak namin. Ano nangyayari? Bakit nagkakaroon tayo ng pag-iina? Sa tuwing inaawakan natin ang mga tao ito. Marjorie, kahit anong mangyari,
Huwag mong bibitawan ang medalyon! Oo, oo. May kinalaman ang medalyon na yan na hawak ninyo kung bakit kami nanghihina. Kung gano'n, kailangang mawala ang medalyon na yan. Hindi, wag. Damihan. Mga alagad ko! Tusukan ninyo gamit ang inyong matutulis na kuko ang kalamnan ng dalawang ito. Nang sa gayon, manghina sila at maubos ang kanilang lakas ng tuluyan. At nang mabitawan ang medalyon na yan, para silang mabihag at mapasa atin. Inaatake nila kami gamit ang matutulis nilang kuko. Tigilan niyo na kami! Mahal, hawakan mo lang ng maigi ang medalyon. Parang awa mo na. Huwag kang bibitaw. Damihan, para hindi ko na kaya. Hihina na ako. Wala na kayong magagawa. Mamamatay na kayo at ang magiging pagkain namin ay kayo! Hindi. Parang awa niyo na. Marjorie, asawa ko. Kumapit ka lang. Hindi ko na kayang labanan ang masasamang nilalang na ito, Damihan. Wala na akong sapat na lakas na hawakan pang anting-anting. Mahal, huwag. Akin na. Ibigay mo sa akin. Ako nang hawa. Hindi ko na kaya. Patawad, mahal ko. Tawad, anak ko. Hindi. Marjorie! Kailangang mailigtas kita, Aurora, sa mga pangit na aswang na yon. Nanay Tina, natatakot po ako. Ang mommy at yung daddy ko po. Aurora, makinig ka kay Nanay Tina, ha? Hindi ko na kayang kargahin ka. Kaya kailangang sabayan mo ako sa pagtakbo, ha? Upang matakasan natin ang mga pangit na monster na yon. Opo, Nanay Tina. Hindi ko alam kung anong kailangan nila sa'yo, Aurora. Pero kung ano man ang kailangan, dapat mailigtas kita. Kaya halika na, tumakbo na tayo. Opo, Nanay. Sige na, bilis. Halika na. Matapos ang ilang taon, madilim ang nakaraan na yun na naging bahagi na lamang ng bangungot ng nakaraan ni Aurora. Hindi na nakabalik pa ang kanyang mga magulang, kaya pinalaki siya ng kanyang nanay Tina at ng asawa nitong si Ramon. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik sila sa baryo kung saan sila naninirahan noon kasama ang kanyang mga magulang. Isa ng ganap na doktor si Aurora at mas pinili niyang balikan ang lugar kung saan siya ipinanganak upang sariwain ang mga alaala ng mga nawalang mga magulang. Grabe! Hindi na magkanda-ugaga sa pag-asikaso ng mga pasyente ang bagong doktor dito sa ating baryo. At ito pa ha, alam mo ba ang bali-balita? Ano? Na ang bagong doktor natin na yan ay ang nag-iisang anak ng nawawalang mag-asawang manggagamot na nawalang parang bulaan noon. At ito pa ha, pinapaniwalaan ng karamihan na inatake at pinatay sila ng mga aswang noon. Talaga ba? Oo, totoo. Ang lakas ng loob niya na manggamot dito, ano ha? Hindi ba siya natatakot? Ikwento pa ng lolo ko yan eh. Baka naman kinidnap ng masasamang loob ang mga magulang niya. Pero ganun pa man, mabuti na rin na nandito siya para may bago na tayong doktor. Oo nga. At ang ganda pa ha? Hindi lang maganda. Sobrang ganda. Pag sineswerte ka nga naman baka naman pwede kong maligawan ano. Huwag ka nang umasa, Lando. Hindi ka papatulan yan. Kaloka? Wala kang trabaho dahil ang tamad-tamad mo? Puro ka inom? Naka! Ayan tayo eh. Ang aga-aga nagchichismis na naman kayo.
Wala na talaga kayong nagawang tama sa buhay. Aba, may mga paaswang-aswang pa kayong sinasabi. Ang tatandaan nyo na kung ano-anong kwento yung mga pinagsasabi nyo. Ito naman si Mang Ramon, oh. Panira ng trip. Magilig ka na nga ng mga halaman, Lando. Puro chismis ang inahatupag ninyo ni Marcelo. Mang Ramon, Mariho, Kadirang Marcelo. Ew! Rinig na rinig ni Aurora ang usap-usapan ng mga tao sa labas ng kanyang klinika sa Baryo Makaluma. Kaya naman, parang nag-flashback na naman sa kanya ang mga nangyari ng gabing yun na para bang bangungot sa kanyang buhay. Hanggang sa kanyang pagtulog ay kanyang daladala ang mga alaala. Kaya't madalas siyang dinadalaw ng masamang panaginip kahit ilang taon na ang nakalilipas simula nang mangyari ang trahedyang iyon. Hindi na kailanman natagpuan ang kanyang mga magulang. Samantala, mabilis na lumipas ang mga oras dahil sa pagiging abala ni Aurora. Hindi niya na namalayan, hapon na pala. Napukaw na lamang ang kanyang atensyon nang lapitan siya ng kanyang nanay Tina. Aurora, anak, hindi ka pa ba tapos riyan? Kumain ka na muna. Hindi ka ba nakakaramdam ng gutom na bata ka? Ay mamaya niyan, ikaw naman ang magkasakit. O ay sino pang manggagamot kung pati ikaw ay may sakit na? Nanay Tina naman, oo. Ang OA mo po. Huwag po kayong mag-alala. Busog pa po ako. Tatapusin ko lang pong gamutin itong natitirang pasyente ko. Ay siya, sige. Ikaw ang bahala. Eh, teka nga. May paparating at mukhang may dalang pasyente. Oo nga po, inay. Sandali lang po ha. Sasalubungin ko. Dito po. Dito niyo po ilagay. Ano pong nangyari sa kanya? Ay, Diyos ko. Anong nangyari sa kanya, Aurora? Eh bakit duguan? At may sugat sa leeg niya? Hindi ko rin po alam, inay. Pero kailangan ko po siyang matingnan kaagad bago pa siya maubusan ng dugo. Sige na ho. Dito na ho. Ganun na lamang ang panghihilakbuta ng mga tao nang makita ang bagong dalang pasyente na may kagat sa leeg nito. Kaagad namang inawat ni Aurora ang mga taong nakiusyoso pa. Ang ibang tao naman, narinig niya pa na sinabi na baka raw aswang ang may kagagawan yun sa pasyenteng daladala. Si Tina naman, bigla na wala ng imik. Para bang biglang rumagasa sa kanyang alaala ang mga nangyari. Ilang taon na ang nakararaan sa kamay ng mga aswang. Naisip niya, baka bumalik na naman ang mga aswang at nambibiktima na naman. Samantala, kumalat kaagad ang balita na muling sinalakay ng mga aswang ang Baryo Makaluma. Dahil sa pangyayaring yun, muling binalot ng takot at kaba ang buong baryo kahit na tirik ang araw. Bihira na ang makikitang mga batang naglalaro sa labas tuwing walang pasok, pati na ang mga matatanda. Maaga nang nagsisiuwian mula sa trabaho. Dala ang pangambang baka muling umatake ang mga nilalang na yun sa dilim ng gabi. Nanay Tina, naaalala niyo po ba yung naging pasyente ko noong isang araw? Yung halos mawasak ang dibdib at may kagat sa leeg. Mabutit okay na siya ngayon. Talagang mabisa yung gamot na dala ko rito at yung ibinigay mong langis, Nay. Oo, Aurora, ay ang sabi-sabi. Sinalakay daw yun ng aswang sa gubat. Aswang sa gubat? Oo, aswang. Ayan na kasi ang sinasabi ko sa iyong bata ka. Sa dinami-dami ng ospital na may gustong kumuha sa iyo, dahil sa taglay mong galing at talino sa larangan ng medisina, abay dito mo pa talaga piniling manggamot sa liblib na baryong ito. Nagpapatawa ka na naman, Nay. Anong aswang ang sinasabi mo? Sinala kayo ng mabangis na hayop sa gubat, hindi ng aswang. At saka walang aswang, Nay. Wala po.
Sa kwentong comics lang po nangyayaring aswang. Ay, wag mong pagtatawanan, Aurora. Sa tanda kong ito, marami na akong alam na kababalaghan na nangyayari dito. Lalo na sa mga ganitong lugar. Naku, Nay. Relax lang po kayo, ha? Wala pong aswang, okay? Basta, ang gusto ko, Aurora, tapusin mo na ang panggagamot mo rito sa lalong madaling panahon habang hindi pa huli ang lahat. Okay. Masusunod po, Nay. Ay, kung alam mo lang, Aurora, ang nangyari noon, hindi mo na nanaisin pang bumalik sa lugar na ito. Patuloy si Aurora sa kanyang ginagawang panggagamot. Nagbibigay siya ng mga libreng gamot at bumibisita sa bahay ng mga may sakit na walang kakayang pumunta sa kanyang klinika. Masaya siya sa araw na yun. Kahit pagod, napatingin siya sa labas ng bintana ng kanyang klinik at doon nakita niya ang iilang kumpul ng mga kilalang tsismosa sa kanilang baryo. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa aswang. Natawa na lamang siya dahil kahit sa bahay, ganun ang paboritong topic ng kanyang tatay Ramon at nanay Tina. Maya-maya pa nabigla siya nang may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Magandang araw, Ineng. Magandang araw din po. Ano pong sadya ninyo, Lola? May sakit po ba kayo? May masakit po sa inyo? Abay, wala naman. Walang masakit sa akin, Ineng. Ay, nandito ako para lamang pagsabihan ka. Ano po? Tungkol po saan, Lola? Umalis ka na rito, Ineng. Habang may panahon pa, bumalik ka na ng Maynila. Ho? Bakit naman po? Masama po bang manggamot rito, Lola? Umalis ka na rito kung ayaw mong matulad ka sa mga magulang mo. Kapag nalaman nila kung sino ka, papatayin ka rin nila. Hindi ka ligtas sa kamay ng mga aswang. Aswang? Lola, hindi ko po kayo maunawaan. Bakit nais niyo pong umalis ako rito sa baryo Makaluma? Gayong kailangan po nila ng serbisyo ng isang doktor na katulad ko. Hindi ka ligtas sa lugar na ito, Ineng. Kaya kung maaari, huwag ka nang magtagal rito dahil bumabalik na naman sila. Ho? Sino po? Maiwan na kita. Lola? Lola, sandali lang po. Lola, hindi niyo pa po nasasagot ang tanong ko. Lola! Matagal nang nakaalis ang matandang babae, pero si Aurora di pa rin nakakaalis sa kanyang kinauupuan hanggang sa dumating ang kanyang sundo na si Tatay Ramon. Kaagad nitong napansin na tila nahulog siya sa isang malalim na pag-iisip, kaya't hindi nito maiwasan na tanungin siya. Aurora, anak. Ready na ba ang mga gamit mo? Uuwi na ba tayo, ha? Teka, ayos ka lang ba? Tay Ramon, nakita niyo ba yung matandang babae na kausap ko kanina? Yung Lola? Ayun ba? Bakit mo natanong, anak? May sinabi ba siya sa'yo? Kasi tay, sabi niya po sa akin, umalis na raw ako rito. Bumalik na daw po ako ng Maynila habang may panahon pa. Kung ayaw ko raw matulad sa mga magulang ko. Tay Ramon, kilala niya ang aking mga magulang? May alam siya sa nakaraan ko? Anak, umuwi na tayo, ha? Huwag mo nang pansinin yung lola. Pero itay... Huwag kang mag-alala, anak. Hahanapin ko yung lola yon, ha? Sige po.
nakita ni Aurora ang pagkabalisa ng kanyang tatay Ramon na tila ba hindi nito alam ang isasagot sa kanyang mga katanungan. Nanatiling tahimik si Ramon hanggang makauwi sila ng bahay. Si Aurora naman, mas pinili muna ang manahimik, wag na munang magtanong pa. Pagkarating sa kanilang bahay, pumasok kaagad si Aurora sa kanyang kwarto habang si Ramon naman ay diretsong lumapit kay Tina. Tina, alam mo ba kanina kung sino ang dumalaw kay Aurora sa kanyang panggagamot? Sino ba, Ramon? Bakit hindi mo na lang sabihin? Gagawin mo pa akong manghuhula dyan. Si Lola Basyang, ang matandang manggagamot na albularya na tumulong sa atin noon para makatakas tayo sa mga pakit na ninalang niya yon. Ay nako, Ramon. Eto na nga bang sinasabi ko. Kung nakinig ka lamang sana na pigilan natin si Aurora na manggamot rito, di sana wala tayong problema ngayon. Hindi naman kasi natin pwedeng ipagkait sa bata na bumalik sa lugar kung saan siya isinilang. At hindi ko naman siya masisi dahil wala siyang maalala sa nangyari noon dahil bata pa siya. Kahit na, alam mo naman na may mga masasamang nilalang na gusto siyang kunin. Ay paano na yan ngayon? Poprotektahan natin si Aurora at Tina. Nagawa natin yan noon. Magagawa ulit natin ngayon. Ay, ewan ko sa'yo, Ramon. Patuloy ang bangayan ng mag-asawang Ramon at Tina. Si Tina, labag sa loob na bumalik sila sa baryo Makaluma. Tanging si Ramon lamang ang pumayag na bumalik sila sa naturang baryo. Gusto kasing alalahanin ni Aurora ang nangyari noong bata pa ito, ang panahon kung kailan nawala ang kanyang mga magulang. Samantala, ilang oras pa ang lumipas, mag-aalas 8 na ng gabi, nang pumanhik si Tina sa silid ni Aurora upang hatiran ito ng pagkain dahil alam niyang pagod ito. Narinig niya ang boses ni Aurora na tila ba binabangungot na naman, kaya agad niyang binuksan ang pinto ng kwarto nito. Huwag po! Maawa po kayo sa mami ko at sa daddy ko! Bitiwan niyo po sila! Pakawalan niyo po sila, please! Mommy! Daddy! Aurora! Aurora! Anak, gumising ka! Nananaginip ka na naman! Wag! 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 Nanay Tina, napanaginipan ko na naman po ang mami at daddy ko. Shhh! Tahan na, anak. Hayaan mo. Bukas na bukas rin magsisimba tayo. Ipagdasal natin ang mga magulang mo. Opo, Nay. Halika, bumangon ka na at kumain na. Inihanda ko na yung paborito mo. Wala po akong ganang kumain, Nay. Anak, huwag kang ganyan. Magkakasakit ka niyan. Kaya sige na, kumain ka kahit konti. At bukas pupunta tayo ng simbahan. Nay, maraming salamat po ha. Dahil kahit wala na sina Mommy at Daddy, hindi niyo ako pinabayaan ni Tatay Ramon. Mabait ang mga magulang mo, anak. At anak na rin ang turing namin sa'yo. At masaya kami dahil kami ang napili ng Diyos para alagaan ka. Kinabukasan, katulad ng sinabi ni Tina, nagsimba kaagad. Habang nasa simbahan, sinariwan ni Aurora at binalikan na lamang sa kanyang isipan ang masayang alaala ng kanyang pamilya. Mga parting naalala niya, lalo na nung panahong kasama pa niya ang kanyang mga magulang. Isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang maging doktor dahil parehong manggagamot ang kanyang ama at ina. Ngunit
Hindi sila basta-basta lamang na manggagamot. Kilala sila sa kanilang angkan, sa kanilang galing sa panggagamot, lalo na sa paggamit ng mga herbal na gamot. Dahil dito, naisipan ni Aurora na bumalik sa lugar kung saan nanggagamot ang kanyang mga magulang. Layunin niyang pag-aralan din ang panggagamot gamit ang likas na yaman ng kalikasan, partikular na ang mga halamang gamot. Kilala kasi ang kanilang lugar sa mga herbal na damong matatagpuan sa kagubatan. Subalit, ang kagubatang ito matagal nang kinatatakutan sapagkat may mga kumakalat na tsismis. Ito raw, pinamumugaran ng mga aswang. Samantala, kinabukasan, masiglang dumulog si Aurora sa hapagkainan. Good morning po, Nay. Tay? Oh, abay, gising ka na pala. Halika na. Nakahanda ng pagkain sa mesa. Oo nga anak, Aurora. Inihanda ko rin ang paborito mong tinolang manok. Wow! Thank you po, Tatay Ramon. Di ba? Gusto mong mainit na sabaw ng native na manok. Abay, nakahuli ako kanina, kaya nailuto ko habang natutulog ka. Sorry, Tay, ha? Tinanghali ako ng gising. Hindi po kasi ako dalawin ng antok kagabi. Ang init ng pakiramdam ko. At alam niyo ba, pakiramdam ko kagabi, may mga matang nakatingin sa akin. Ano'y kamo, Aurora? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nanay Tina naman, oh. Parang nakakita ng multo ang ekspresyon ninyo. OA ho masyado. OA na kung OA. Kasi naman paano mainit ang pakiramdam mo? At parang may nakatingin sa'yo. O ano yun, ha? Teka. May boyfriend ka na ba? Naku, wala po, inay. Ikaw, ha? Ang bata-bata ko pa Gusto mo agad ako magka-boyfriend? Ay, sino may sabi na bata ka pa? Ay, Diyos ko naman. Abay, nasa 27 ka na, Aurora. Ano bang balak mong gawin? Maging matandang dalaga. Oo nga, Aurora, anak. Kailan ka ba mag-aasawa at nang magkaroon na kami ng apo ng nanay Tina mo? Abay, malapit na kami mag-amoy lupa. Gusto na naming alagaan ang apo namin sa'yo. Habang kaya pa ng aming mga tuhod. Kanina, boyfriend lang, Tay. Ang sabi ng nanay Tina. Bakit ngayon? May asawa at anak nang nasali sa usapan. Ay, hindi ba? Doon din naman ang punta nun. At saka tama ang Tatay Ramon mo. Dapat lumagay ka na sa tahimik, anak. Abay, nagkakaedad ka na. Ang mabuti pa, kumain na lang po tayo. Ang bango naman. Baka lumamig pa Masarap ang sabaw ng tinolang manok. Yun ang paborito ko. Siya sige. Mabuti pa nga. Masayang kumain ang tatlo habang sa di kalayuan may mga paris na mga mata sa kanila'y lihim na nagmamasid at pinagmamasdan ang kanilang mga ikinikilos. Lumipas pa ang mga araw. Naging masaya ang panggagamot ni Aurora sa kanilang baryo. Ramdam niya ang pagpapasalamat ng mga tao sa kanya. Binigyan siya ng mga tao ng sariwang gulay, isda, mga manok, nakakatayin at iba pang pagkain kapalit ng kanyang panggagamot dahil hindi lahat ng tao sa baring yun may kakayang magbayad ng pera dahil na rin sa kahirapan ng buhay. Naiintindihan naman iyon ni Aurora kaya masaya siyang tanggapin kung ano na lamang ang ibibigay sa kanya ng mga tao. Ang mahalaga sa kanya, mapagaling niya ang mga ito. Aurora, anak. Kailan ba tayo babalik ng Maynila? Nay, dito na po muna tayo. Habang ginagawa ko pa po yung panggagamot. Kawawa naman yung mga tao rito sa baryo. Pero Aurora, Nay, mahabang panahon rin po ang tiniis nila na walang doktor na tumitingin sa kanila. Para na talagang isinumpa ang paryong ito.
Ay kasi naman anak, bukod sa matalinhagang nangyayari sa baryong ito, talagang nakakatakot ang usapin patungkol sa mga aswang. Ayan na naman kayo, Nay, sa mga kwentong comics ninyo. Aurora, wala ka ba talagang matandaan sa nangyari sa atin sa lugar na ito? Wala po, Nay. Bakit po? Ay, kasi noong gabing yon ay ang gabi ng huli nating nakasamang mamit daddy mo. Po? Ay, nako. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Malulungkot na naman tayo. Mabuti pa nga po, Inay. Samahan niyo na lang po kaya ako mamasyal sa bundok. Ano? Ay, mamasyal sa bundok? Ano na naman ang gagawin natin doon, bata ka? Wala lang po. Gusto ko lang pong umakyat ng bundok, Nay. Aurora, hindi mo ba alam? Walang sino man ang naglalakas loob na magpunta sa bundok na yon. Bakit naman po? Ang ganda nga doon, di ba? Nagpupunta tayo doon kasama si Mami at Daddy nung bata pa ako. Aurora, ay wag na. Nay, sige na ho. Mag-hiking ulit tayo. Nang makalanghap naman tayo ng sariwang hangin. Makakain tayo ng mga sariwang prutas tulad po ng dati. Aurora, wag na. Delikado ang lugar na yon. Baka mamaya makasagupa tayo ng mga ligaw na hayop doon. Pero Nay, ang balita ko, marami doon mga magagandang ligaw na bulaklak ngayon. Mamitas na rin po tayo. Mababango pa naman ang mga bulaklak na ligaw na yon. Ay nako, Aurora, wag nang makulit. Mabuti pa itulungan mo na lang ako mag-ayos ng mga gamit doon sa dating kwarto ng mga magulang mo. Kasi sa tingin ko, puno na ng alikabok ang mga yon. Abay sa tagal ba naman ang panahon na hindi tayo nakauwi sa bahay na ito? Sige na nga po, mabuti pa nga. Pero Nay, bakit ba kasi ayaw niyo akong samahan na magpunta ng bundok? Ay dako, basta Aurora, makinig ka sa sinasabi ko. Huwag matigas ang ulo. Ipangako mo sa akin na hindi ka pupunta sa bundok na yon. Mangako ka! Hindi na lamang sumagot si Aurora. Tahimik na lamang siyang sumunod kay Tina patungo sa dating kwarto ng kanyang mga magulang. Hindi niya na rin ipinaalam kay Tina na may konting alaala na ang bumalik sa kanya nang gabing pumunta sila sa gubata kasama ang kanyang mga magulang noon. Samantala, pagdating sa kwarto ng kanyang mga magulang, kaagad siyang tumulong sa pag-aayos ng mga lumang gamit ng kanyang mga magulang. Maraming mga naiwang kagamitan ang kanyang ama at ina. Sa pag-aayos niya, may napansin siyang isang maliit na baul. Ang ganda naman ng baul na to. Kahit medyo luma na, halatang mamahalin pa rin. Ano kayang naman ito? Mabuksan nga. Isang maliit na libro? Teka, babasahin ko. Ano to? Orasyon sa paggawa at paggamit ng anting-anting? Agimat? Nakakatuwa naman. Naniniwala pala sina Mommy at Daddy sa ganito. Totoo kaya to? Uy, may kwintas pa. Parang medalyon. Teka, parang kamukha to ng palaging suot ni na Mommy at Daddy noon ah. Akin na to. Isusuot ko na lang to. Para naman akong may agimat din ito. Teka, titingnan ko pa nga yung ibang laman ng baon. Wow, may isa pang libro. Para sa naman to? Sa paggawa ng mga halamang gamot? Ayos to ah.
Mahilig pa naman ako sa mga herbal na pag-ieksperimento. Kailangan ko maitago to para naman mapag-aralan ko pa kapag may free time ako. Pupunta ako sa bundok para maghanap ng mga halamang gamot. Hindi ko na lang sasabihin kay Nanay Tina. Sigurado naman ako, pagbabawalan ako nun. Kaagad na itinago ni Aurora ang nakuhang libro mula sa mga gamit ng kanyang mga magulang. Hindi pa man kompleto ang kanyang alaala, subalit gusto niyang mas kilalanin pa ang kanyang mga magulang at alalahanin ang gabi kung kailan nawala ang mga ito. Kaunti pa lamang kasi ang kanyang naaalala ng gabing yun. Samantala, sa kagubatan, may isang nilalang na nakikipaglaban para sa kanyang kapalaran. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, gagawin ang isang seremonya na magbibigay basbas para ikaw ay tuluyang maging aswang, Benjamin. Hindi! Kailanman, hindi ako papayag na maging isang ganap na aswang, Ama! Isa kang hangal, Benjamin. Kung inaakala mo na matatakasan mo ang iyong kapalaran, nagkakamali ka. Hindi mo matatakasan ang nakatakda na ikaw ang susunod na mamumuno sa ating nasasakupan. Ayoko, Ama! Ayoko! Nais kong mamuhay bilang isang normal. Ayokong makulong sa kagubatang ito at mamuhay na uhaw sa dugot laman ng tao. Kulang pa yung sampal na yan para maintindihan mo na kailanman hindi na tayo magiging normal. Ang mga tao ay pagkain lamang natin, Benjamin. Pagkain natin sila. Naiintindihan mo ba? Sila ay pagkain. Hindi natin sila kauri. Hindi, Ama! Nagkakamali ka. Hindi ako tutulad sa'yo na isang halimaw. Kailanman ay hindi ako iinom ng dugo ng tao o titikim ng kanilang laman. Tandaan mo yan, Ama! Hangal! Isa kang hangal. Tandaan mo to, Benjamin. Sa oras na ako'y pagtaksilan mo, kakalimutan kong ikaw ay aking anak at nag-iisang tagapagmana ng aking trono bilang pinuno ng mga aswang. Ipapapatay kita sa oras na sinuhay mo ako. Wala akong pakialam, Ama! Gawin mo ang gusto mo. Pero itong pakatatandaan mo, hindi mangyayari ang kahit isa sa anumang gusto mo. Mahigpit na ipinag-utos ng mga pinuno ng mga aswang na bantayan ang lahat ng kilos ng kanyang anak na si Benjamin. Huwag hayaang mawala ito sa kanilang paningin. Abala ang lahat sa paghahanda ng mga gagamitin para sa gaganaping seremonya sa darating na kabilugan ng buwan. Habang si Benjamin naman, abala ring isa katuparan ang kanyang planong pagtakas sa kagubatan na yun. Kailangan kong pag-aralan ng mabuti ang lagusan sa gubat para madali akong makatakas. Hindi ako pwedeng maging isang ganap na aswang. Nangako ako kay inay bago siya mamatay na mamumuhay ako bilang normal na tao at bubuo ng masayang pamilya. Yung hindi kailangang magtago sa dilim. Kaya lalakasan ko ang loob ko. Kailangan kong hanapin ang matandang manggagamot sa baryo Makaluma. Siya lang ang makakatanggal ng sumpang iniwan sa akin ng halimaw kong ama. Teka, yung medalyon na ibinigay ni inay, dadalhin ko yun. Baka yun pa ang susi sa lahat. Mahal na pinuno! Nawawala si Benjamin sa kanyang kwarto. Tinignan namin ang buong kabahayan, pero wala siya. Mga inutil! Di ba kabilin-bilinan ko nabantayan ninyo ang aking anak?
Ano bang tinutunganga nyo dyan? Hanapin nyo si Benjamin at ibalik sa akin. Patay man o buhay! Kailangan kong makatakas bago pa man sumapit ang kabilugan ng buwan. Kailangan kong magmadali para makalabas sa kagubatang ito habang hindi pa nila ako naaabutan. Hayun siya! Bilis! Dakmin siya! Hindi maaari! Hindi niyo ako maaaring mahuli! Magkakamatayan muna tayo! Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Suwail kong anak! Benjamin! Hindi, Ama! Ayoko! Halika rito! Hindi mo ako matatakasan! Hindi! Ayoko! Wala kang karapatan na suwayin ako! Kung yan din lang naman ang mapapala ko sa magpapalaki ko sa'yo, mas mabuti bang mamatay ka tulad ng yung swail na ina! Tama na, Ama! Ang sakit! Kulang pa yan! Hintayin mong pagsipsip ko ng yung dugo! Uubusin tong dugo mo, Benjamin! Tulad ng ginawa ko sa'yo, ina! Hindi! Bitawan mo ako! Ano ba? Bitawan niyo ako! Napakasama mo, Ama! Wala kang kasing sama! Manang-mana ka sa iyong ina! Matigas ang iyong ulo! Ang akala niya may tatakas ka niya sa lugar na ito para may sakatuparan ang nakasulat sa propesiya! Pero hindi ko hayaang mangyari yun! Mga kasama! Hawakan siya! Ano to? Bakit may kakaibang pwesang humihigop ng aming lakas? Kapag hawakan ka namin, nanghihina kami. Anong ginawa mo, Benjamin? Samawakan, pinunong! Anong nangyayari? Bakit parang nauubusan sila ng lakas kapag nahawakan nila ako? Dahil ba ito sa suot kong medalyon galing sa aking ina? Saan mo nakuha ang medalyon na yan? Benjamin, ha? Hubalin mo yan! Tanggalin mo yan sa leeg mo para makain ka namin! Ito ang medalyon na ibinigay sa akin ni ina. Isa itong anting-anting laban sa mga ganap na aswang na katulad ninyo! Ano? Ilayo mo sa amin ang medalyon na yan, Benjamin! Walang iya ka! Ito na ang pagkakataon ko para makatakas sa gubat na ito. Pero paano? Hinang-hina ako. Marami ng dugong wala sa akin. Dahil sa mga sugat na nakuha ko sa bawat pagtusok ng matutulis nilang mga kuko sa katawan ko. Pero hindi. Kailangan ko makatakas. Tatakas ako gamit ang natitira ko pang lakas. Araw ng linggo, maagang nagising si Aurora. Kahit wala siyang schedule sa panggagamot, inagahan niya ang gising para makapaghanda ng mga dadalhin papunta sa bundok na ngayon ay balak niyang pumunta roon. Pero hindi niya na ito sasabihin sa kanyang nanay Tina. Tanging ang tatay Ramon lamang ang nakakaalam ng kanyang balak na gawin. Kaya naman, maaga rin itong gumising para ihatid siya sa bundok at sunduin lamang bago sumapit ang gabi. Anak, Aurora, sigurado ka ba sa gagawin mong ito? Tsak, pag nalaman ito ng nanay Tina mo, malalagot tayo. Sorry na po agad, Itay. May titingnan lang naman po ako sa gubat. Alam ko kasing maraming halamang gamot doon. Mangunguha lang po ako para sa gagawin kong gamot. Pero Aurora, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta sa bundok na iyon. Maraming mga masasamang nilalang roon, tulad ng aswang. Tatay naman, oh. Ang aga-aga pa, tapos ang ganda pa ng panahon. Imposible naman pong may aswang ngayon. At saka, Tay, wantong bayan lang naman ng mga aswang. Wala naman talaga yan sa totoong buhay. Para na rin kayong sinanay. Laging ginagamit ang aswang para lang panakot sa akin. Ay, ikaw talagang bata ka. Basta mag-iingat ka ron, ha, Aurora? Kung hindi, mananagot ako sa inay mo. Opo, pangako po, mag-iingat ako. At sinisigurado ko,
walang masamang mangyayari sa akin. Tatawag ako kaagad, Tay. Oras na makuha ko na po yung mga kakailanganin ko. Bumalik ka kaagad, Aurora. Kapag hapon na, wala ka pa, susundan na kita. Pangako po, Itay. Babalik po ako kaagad. Wala nang nagawa pa si Ramon kundi sundan ng tingin ang papaalis na si Aurora. Sa isip ng matanda, kung naaalala lamang sana ni Aurora ang lahat ng nangyari sa kanila sa gubat noong bata pa lamang ito, malamang hindi na nito naisin pa ang pumunta sa bundok at sa gubat na yun. Samantala, si Aurora naman, nang makarating sa naturang bundok, kaagad na napanganga sa ganda ng tanawin sa tuktok ng bundok. Tulad ng hinala niya, kamangha-mangha ang tanawing pumugad sa kanya, mga ulap na tila abot kamay, ang mga simoy ng hangin, preskong presko at may halimuyak ng mga ligaw na bulaklak. Huminto siya sandali, humiga sa paligid at ngumiti. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at nagsimulang kumuha ng mga larawan. Nasabi pa niya sa sarili, kung ano kaya kung magsimula na siyang mag-vlog. Naisip niya habang tumatawa. Sa isip-isip niya, baka siya maging kauna-unahang doktor na vlogger sa buong baryo Makaluma. Nakakatuwa naman dito. Ang lawak ng gubat at ang ganda. Parang paraiso talaga. Hindi ako magsasawang bumalik-balik dito. Ang sarap sa pakiramdam. Nakaka-relax. Parang ang sarap tumira rito. Ang layo ng vibe sa Maynila. Sobrang tahimik at presko. May nagmamay-ari kaya sa gubat na to? Baka naman pwede ako makabili kahit kapirasong lupa lang. Magpapatayo ako ng maliit na kubo. Tapos, dadalhin ko rito ang mga alaga kong aso. Nako, teka. Time to go home na pala. Kailangan ko ng bilisan. Lalo na yung pangunguha ko ng halamang gamot. Malapit na magdilim eh. Tsak nahahanapin ako ni Nanay Tina. Buti na lang, natawagan ko si Tatay Ramon para sunduin ako. Ang galing nga eh. May signal pa rin dito sa bundok kahit papano. Nagpatuloy sa pangunguha ng mga herbal na damo si Aurora habang tinatahak ang daan pababa ng bundok. Marami pa kasi siyang nakikita habang tuwang-tuwa sa mga nakukuhang iba't ibang uri ng halaman. Hindi niya namamalayan, umiiba na pala siya ng direksyon hanggang nakarating siya sa masukal na bahagi ng kabundukan. Teka, parang may naririnig akong ingay doon sa bandaron eh. Guni-guni ko lang ba to? Parang may umuungon eh. Naku, Aurora, bilisan mo na. Baka mamaya, yung tunog na yan ng aswang na palang papalapit para kainin ka. Teka, bakit ba bigla akong naisip ang aswang? Eh, hindi naman ako naniniwala sa aswang. Shit! May tao nga. Teka, nanggagaling ang boses sa dakong yan. Magmamadali ako. Titingnan ko kung may tao nga talaga. Oh. Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa lalaking to? Grabe ang sugat niya. Kailangan ko siyang tingnan. Kung humihinga pa ba? Siyempre humihinga pa, Aurora. Ano ka ba? Umuungol nga, diba? Mag-focus ka nga. Kailangan ko siyang bigyan ng paunang lunas bago lalong dumugo ang mga sugat niya. Teka, ititihaya ko muna siya. Nakadapa pa eh. Ang bakit mo naman, kuya. Okay, sige. Konti pa. Ayan, naitihaya na rin kita.
Ang gwapo mo naman. Ang ama ng mukha mo. Ang tangos ng ilong. At ang labi. Ang pula. Ang kisik mo pa. Susubukan ko ang pinutin kong braso. In fairness, ang tigas ng muscles. At may abs pa. Parang pandesal. Ang yummy. Ikaw na ba yung hulog ng langit? Para sa akin, yung matagal ko nang hinihintay na the one. Parang gusto ko na tuloy kantahin yung ikaw na ba si Mr. Right? Aurora, ano ka ba? Puro kakalokohan. Mag-focus ka. Baka mamatay pa to. Tulong! Sandali lang ha. Kuyang handsome. Tulong! Kailangan ko humingi ng tulong. Hindi kita kayang buhatin eh. Si Tatay Ramon, tatawagan ko ulit siya. Sandali lang. Hello? Tay Ramon? Nasaan na po kayo, Tay? May natagpuan po akong dugoang lalaki dito sa masukal na bahagi ng bundok. Hello? Tay? Nasaan na po kayo? May natagpuan po akong dugoang lalaki dito po sa masukal na bahagi ng bundok. Ano? Bakit? Anong nangyari sa lalaki yan? Hindi ko po alam, Itay. Duguan po eh. Maraming sugat sa katawan niya. O siya, sige. Malapit na ako. Hintayin mo ako dyan, Aurora, ha? Opo, pakibilisan lang po para madala natin siya sa klinik bago magdilim. Nang makarating si Ramon, pinagtuluan nilang maibaba ang dugo ang lalaki sa bundok. Mabuti na lamang. Kasama ni Ramon ang isa sa mga taga-tanim ng gulay. Hindi sila masyadong nahirapang buhatin ang lalaki, lalo na may kalakihang tao ito. Pagkarating nila sa baryo, nagpasya si Aurora na idiretso na lamang ang lalaki sa kanilang bahay. Sa halip na sa kanyang klinik, naisip kasi niyang limited lang ang bakanting kwarto roon. Kaya naman, gulat na gulat si Tina nang makita ang halos wala ng buhay na katawan ng lalaki sa loob ng kanilang bahay. Aurora! Ay, sino yung lalaking yan? Bakit ganyan ang itsura niyan? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko po alam, Nay. Basta natagpuan ko po siya kanina sa bundok. Kaya dinala namin ni Tatay dito sa bahay para magamot at mailigtas sa kamatayan. Nanghihina na po siya. Maraming dugo nang nawala sa kanya. Ay, sus Maria Joseph na bata ka. Tama bang narinig ko? Pumunta ka sa bundok. Opo, Inay. Sorry po. Okay naman po ako. Diba, nakabalik ako ng buhay. Walang labis, walang kulang. May dagdag pa nga po. May dala akong lalaking gwapo, Nay. Ay, nako, puro ka talaga kalukuhang bata ka. Ay, diba kabilin-bilinan ko sa'yo. Wag na wag kang pupunta ron at maraming mga Huwag ka na maingay, Inay. Baka magising siya. Nasaan ako? Anak, Aurora, tingnan mo, magmadali ka, dali! Abay, gising na ang gwapo ang lalaking pogi. Ay ano ba naman, ay Tina kung ano-anong lumalabas dyan sa bibig mo. Mister, kumusta na ang pakiramdam ninyo? Sandali lang ha, i-check ko muna yung vital signs nyo para malaman ko kung okay na kayo. O may injury pa sa ibang bahagi ng katawan. Bakit sobrang liwanag ng paligid ko? At ano tong mga nakakabit sa katawan ko? Nahuli na ba ako ni Ama? Ganap na ba akong aswang? At ano yung dalawang babaeng ito? Sila ba ang katulong niya para matupad tong pagiging aswang ko? Hindi. Ayoko. Ama, nasa ka?
Pakawalan niyo ako. Ayokong maging ganap na aswang. Ayoko. Mabaging lagi. Anong nangyayari sa kanya, Aurora? Bakit siya takot at nagsisisigaw ng aswang? Huwag niyo na lang pong pansinin, ina. Ganyan talaga kapag dumaranas ng matinding trauma ng pasyente. Nag-hallucinate sila dahil sa matinding shock ng katawan. Kailangan niyo munang pahinga. Tutulungan ko siya makatulog gamit ang gamot na pampakalma. Ay, ganun ba ano? Ay, kawawa naman ano. Pakawalan niyo ako rito. Ano kaya talagang nangyari sa kanya? Mister, relaxed ka lang ha. Kailangan kitang turukan ng gamot upang kumalma ka. Hindi niyo ako dapat mahuli. Ayoko sumama sa inyo. Ayoko. Sir, wala pong mangyayaring masama sa inyo rito. Ayan, naturukan na kita ng gamot para kumalma ka na. Hindi. Ayokong matulog. Mahuli nila ako. Matapos maturukan ng pampakalma ni Aurora ang pasyente, agad naman itong kumalma sa pagpupumiglas at tuluyan ng natulog. Pinagmasdan muli ang dalaga. Ang gwapo ng mukha nito, matikas ang pangangatawan. Ipinagtanong nila sa baryo Makaluma kung may nakakikilala sa lalaking ito. Pero ni isa sa kanila, walang makapagsabi kung sino o taga saan ang lalaking kanyang natagpuan sa taas ng bundok. Kaya't naging palaisipan ito kay Aurora kung sino at ano ang katauhan ng nasabi ng lalaki. May asawa't anak na ba ito? O katulad niya rin na single at ready to mingle, pero malakas ang kanyang wish kay Lord na sana single lamang ang lalaking ito. Ewan ba at para bang tinamaan ata siya ng pana ni Cupido. 2 linggo na ang lumipas mula nang matagpuan mo ang lalaking yun sa bundok. Hindi pa ba okay ang pasyente mo na yun, anak? Sa ngayon ay stable na po ang lagay niya. Hinihintay ko lamang na sagutin niya ang mga tanong ko. Nakausapin niya ako para malaman natin kung anong pangalan at kung taga saan siya, para maipaalam natin sa pamilya niyang nangyari. Alam mo, Aurora, nahihiwagaan ako sa pasyente mong yon. Parang ang ilapan, no? Parang napakalalim ng kanyang iniisip palagi. Huwag na lang po natin siyang pansinin. Hayaan mo na eh. Malalaman rin natin kung saan at anong kanyang kwento sa buhay. Naiintriga nga rin ako na eh. Kita mo yung itsura niya? Artistahin ano? Magtigil ka nga rin, ang bata ka. Hindi mo nga alam kung binata yon. Abay kung kiligin ka, para kang kinukuryente. Paano kung may asawa't anak na yon? Eh di nasaktan ka pa, kakapantasya mo riyan. Naitina naman eh. Akala ko ba gusto mo na ako magkaasawa? Bakit hindi ka supportive dyan? Tinatamaan na nga ako ng pana ni Cupido na eh. Uy, kung itong tsinelas kong tumama sa'yo, Aurora, ay umayos ka. Hindi ka namin pinalaki ng tatay mo para maging marupok sa lalaki. Ang nanay naman hindi na mabiro. Joke lang po yun. Saka ko na po tututuhanin, Nay, kapag na-confirm ko na single talaga siya. Matapos ang pag-uusap nila ni Aurora at Tina, nagpasya si Aurora na i-check ang kanyang estrangherong pasyente. Papasok pa lamang siya ng silid nang makita niya itong nakatulala sa kawalan, para bang hindi nito namamalayan ang kanyang presensya, kaya hinayaan niya na muna ito sa ginagawa nito. Dalawang linggo na ang lumipas, pero wala pa rin nagbabago sa pakiramdam ko o sa anyo ko. Wala akong naging pagbabago.
nung nakaraang kabilugan ng buwan. Ibig sabihin, hindi ako nahuli ng ama ko. At yung mga babaeng nag-aalaga sa akin, hindi niya yun kampon. Sobrang ganda ng babaeng yun. Naaamoy ko pa ang bango niya tuwing lumalapit siya para gamutin ako. At ramdam ko yung mabilis na tibok ng puso ko. Para bang sasabog ang dibdib ko. At sa sobrang lakas ng tibok, ngayon ko lang ito naramdaman. Sa loob ng 28 years kong namumuhay rito sa mundo. Hello, good morning. Gising ka na pala. Kumusta nang pakiramdam mo? Okay ng pakiramdam ko. Maraming salamat pala sa pag-aalaga sa akin. Wow, nakakapagsalita ka pala. Akala ko kasi pipi ka eh. Kasi every time na kinakausap kita, hindi ka man lang sumasagot. Yun ba? Pasensya ka na, miss, ha? Hindi ko kasi alam kung paano kita kakausapin. Ang totoo niyan, hindi ko nga alam kung paano ako napunta rito sa bahay mo. Nakita kita sa bundok. Sugatan ka. Kaya dinala ka namin dito ni tatay upang gamutin. Sino bang gumawa niyan sa'yo? Diyan sa mga sugat mo sa buong katawan. Mababangis na hayop pa sa gubat? Ito bang mga sugat ko? Wala ito. Na-aksidente lang ako. Kaya ako nagkaganto. Ganun ba? Mabuti na lang at nakita kita kaagad. Kung hindi, baka kung napaano ka na ngayon. Sayang ka pa naman. Nakakatakot pa naman yung mga natamo mong injury sa katawan. Salamat sa paggagamot mo sa akin, ha? Miss... Aurora. Aurora ang pangalan ko. Oo, tama. Ako nga si Aurora. 27 years old na ako ngayong taon. Single, no boyfriend since birth. Ay, alam mo na. Palabiro ka pala, Miss Aurora. Ang ganda ng pangalan mo, ha? Bagay na bagay. Sa sobrang ganda ng itsura mo. Nagagandahan rin siya sa akin. Naku Lord, masyado ba akong naging mabait? At sobra-sobra naman yata ang biyaya itong binigay mo sa akin. Kinikilig ako ng sobra, Lord. Ano ka ba? Munay lang ang hinihingi ko. Pandesal ang pinadala mo. Ano nangyayari sa kanya? Bakit siya ngumingiti-ngiti? Para bang nababaliw siya? Miss Aurora? Ayos ka lang ba? Sorry. May sinasabi ka ba? Ano ko ba naman, Aurora? Umayos ka nga. Nakakahiya. Doktor ka, Aurora. Doktor ka. Wala ka na sa high school na sobrang kiligin para nang hihimatayin. Umayos ka. Ang sabi ko, ako si Benjamin. Benjamin ang pangalan ko. 28 years old. Single. At wala na akong pamilyang uuwian. Huli lang lubos na ako. Hindi ako taga rito. Napasyal lang. Tapos, sa kasamaang palad, na-aksidente ako sa bundok na yon. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya kung sino talaga ako. Baka katakutan niya ako. Hallelujah! Sinasabi ko na nga ba, napakalakas ko talaga sa iyo, Lord. Tama ako. Single nga siya. At pakiramdam ko, gusto niya rin ako. Para akong nanalo sa loto. Jackpot pa! Mabilis na nagkagaanan ng loob sina Aurora at Benjamin. Nalaman ni Aurora na walang pamilyang mauuwian si Benjamin, kaya mas minabuti na lamang niya na doon na lamang ito tumira pansamantala sa kanyang klinika. May isang kwarto kasi roon na hindi naman ginagamit. Tambakan kasi iyon ng mga medical supplies, pero willing to sacrifice naman siya na alisin ang mga iyon at ilipat na lamang sa kanyang opisina.
para sa kapakanan ni Benjamin. Maraming salamat, Aurora, sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa klinika mo. Bilang kapalit, tutulungan kita sa mga gawain at medical mission mo dito sa Baryo Makaluma. Ay, huwag mo nang alalahanin yan, Benjamin. Sino ba naman ang tutulong sa'yo? Eh di ako lang naman, ang soon-to-be misis mo. Charot, sorry. Ikaw talaga, puro kabiro. Mamaya niyan, totohanin ko. Baka umayaw ka bigla. Marunong ka rin magbiro. Dati-rati, hindi mo pinapatulan ng mga jokes ko. Sa araw-araw ba naman nating magkasama? Siyempre, nasasanay na ako sa'yo. Tama nga. O tama na yung biruan. May titingnan pa akong pasyente. Ayos lang ba sa'yo kung iwan muna kita rito? Oo naman, ayos lang. Umiwas na lamang si Aurora dahil sobrang kilig na ang kanyang nararamdaman. Kaya hindi niya namamalayan, may isang pares ng mga mata ang matalim na nakatitig sa kanya. Yun ay si Lando, ang sikat na #1 tambay at lasinggero sa Baryo Makaluma. Hindi maaari na mapunta ka lang sa estrangherong yan, Aurora. Akin ka lang. Akin ka lang! Simula noon, palagi nang nakamasid si Lando sa bawat galaw ni Aurora at Benjamin. Lihim niya itong sinusundan sa tuwing may medical mission o anuman ang gagawin. Naghihintay sila ng pagkakataon para maisakatuparan ang kanyang masamang balak kay Aurora. Samantala, isang araw, habang abala si Aurora sa kanyang ginagawa, lumapit sa kanya ang kanyang tatay Ramon upang magtanong. Aurora, anak. May medical mission ba kayo ngayon sa Karatig Baryo? Opo, Itay Ramon. Ngayong araw na po talaga kami aalis. Kasi bukas na maaga, magsisimula na po yung medical mission. Maraming pasyente kasi ang nangangailangan ng gamot. Tapos kulang na kulang pa yung mga doktor at saka volunteer doon sa baryo. Eh di ihatid na kita ron, ha? Anong oras nga ba yan, Aurora? 11:11 po ng gabi, Tay. Huwag mo na lang po akong ihatid. Kasi walang kasama rito si nanay sa bahay. Magpapasama na lang po ako kay Benjamin. Ganoon ba? O sige, ikaw na ang bahala, anak, ha? Mas maigi na nga samahan ko dito ang nanay mo. Kasi masama raw ang pakiramdam niya. Nasobrahan kasi sa sipag yung isa. Oo nga po. Pinainom ko na po ng paracetamol. At pinagpahinga ko na po si nanay. Para mamaya pagising niya, okay na po ang pakiramdam niya. Salamat, anak, ha? Alam mo namang may katigasan din ang ulo ng nanay mo. Parang mahihimatay kung walang ginagawa eh. May allergy siguro yan sa salitang pahiga. Para walang bukas kung makapagtrabaho ng gawaing bahay. Yun na nga po ang sabi ko sa kanya. Magpahinga na muna. Mag-relax. Kasi kaya ko naman siyang bigyan ng makakatulong dito sa mga gawaing bahay. Hayaan mo na, anak, at kuripo talaga yung nanay mo. O sige na, magpahinga ka na muna para mamaya may lakas ka sa biyahe ninyo ni Benjamin. Mag-iingat kayo, ha? Opo, Itay. Pagkaalis ni Ramon, tinapos na rin ni Aurora ang mga kailangan niyang gawin. Inilagay niya sa iisang lalagyan ang mga kakailanganin niya sa medical mission upang hindi na siya mahirapan pa kinabukasan. Pagkatapos, inayos niya na rin ang kanyang sarili at ang isusuot niya, ang gwindas na may medalyon, at ipinaloob ito sa kanyang suot na t-shirt. Pakiramdam niya, kapag suot niya kasi iyon ay parang safe siya. Samantala, pagsapit ng 11:00 ng gabi, pinuntahan na siya ni Benjamin. Ready ka na ba, Aurora? Oo, ready na ako. Patulong na lang ako maisa kayong mga ito sa sasakyan. Sige ba? Tingnan mo, Benjamin, oh.
Ang ganda ng buwan ngayon. Ang liwanag. Oo nga, Aurora. Pero alam mo, dati, simula bata ako, hindi ako masaya tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Para sa akin, isa itong bangungot na pilit akong hinahabol. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala yun, Aurora. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Ikaw ha? May pagka-mysterious ka rin ha? Tara na nga, para makarating kaagad tayo sa Karatig Baryo. Sige, sakay na. Para makaalis na tayo. Sige. Kaagad na pinaandar ni Benjamin ang sasakyan at binaybay nila ang kahabaan ng malubak at madilim na daan ng Baryo Makaluma. Pero gayunpaman, patuloy pa rin sila sa pagkukwentuhan ni Benjamin na tila ba may mga sarili silang mundo. Pero habang lumalayo sila sa baryo ng Makaluma, nakarinig si Aurora ng kakaibang alulong ng aso sa paligid nila. Benjamin, anong ingay yun? May naririnig ka ba? Oo, Aurora. Maging alerto lang tayo. Hindi magandang pakiramdam ko sa paligid. Benjamin, may nararamdaman ka bang parang papalapit sa atin? Oo, Aurora. May nararamdaman akong panganib. Nandito ang aking ama. Natuntun niya ang aking kinaroroonan. Benjamin, ano bang sinasabi mo? May ema ka? Hindi ba sabi mo sa akin, uli lang lubos ka na? Sorry, Aurora. Kung nagsinungaling ako sa'yo. Natatakot kasi akong malaman mo ang tunay kong pagkatao. Baka matakot ka at layuan mo ko. Ayokong mangyari yun. Mahalaga ka sa akin, Aurora. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Mas lalo akong nabuhayan ng loob na mabuhay ng normal. Benjamin, nalilito ako sa mga sinasabi mo. Ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat. Pero sana lang, Aurora, walang magbago sa ating dalawa. Hindi ko kakayanin yun kung magkataon. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa bagay na yan. Kasi isa lang ang alam ko ngayon, Benjamin. Yun ay nagsinungaling ka sa akin. I'm sorry, Aurora. I'm sorry. Benjamin, natatakot ako. Huwag kang matakot, Aurora. Hindi kita pababayaan. Sundin mo lang ang mga sasabihin ko sa'yo. Pag naabutan nila tayo, magmaneho ka ng mabilis at pipigilan ko sila. Huwag mo akong intindihin. Poproteksyonan kita sa abot ng makakaya ko. Sige, hindi ko man nauunawaan ang lahat pero sige, susundin kita. Mabuti kung ganon. Nararamdaman ko. Papalapit na sila. Kailangan ko silang linlangin. Inihinto mong sasakyan. Bababa ako. Pero Benjamin, Kung hindi ko ito gagawin, hindi nila tayo titigilan. Maaabutan at maaabutan rin nila tayo. teka Benjamin. Ay, teka Benjamin, may humintong motorsiklo sa harap natin. Sinong lalaking ito? Ang buong akala ko, ang amang humahabol sa amin. Nililin lang niya lang ba ako? Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Sa'yo, Benjamin, wala akong kailangan. Pero kay Aurora, meron! Bakit mo ako kilala? At anong kailangan mo sa akin? Gusto ko lang malaman mo na matagal na kitang gusto. Sa unang araw pa lang ng pagdating mo rito, gustong-gusto na kitang makita, Aurora. Hindi mo ba napapansin na palagi akong nakatambay
sa harap ng klinika mo. Naghihintay na kahit isang sulyap ay masulyapan mo ako. Pero wala. Kasi masyado kang abala sa pag-aasikaso sa lalaki yan. Ano bang pinagsasasabi mo, mister? Umuwi ka na dahil lasing ka. Itulog mo na lang yan. At tsak bukas, okay ka na ulit. Hindi ako lasing. At hindi mister ang pangalan ko. Lando. Lando ang pangalan ko, Aurora. Lando. Ako ang mas nababagay sa'yo, Aurora. Hindi itong si Benjamin na isang aswang. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit mo tinatawag na aswang si Benjamin? Wala nang maraming satsat. Sumama ka na sa akin, Aurora. Ano Kung ba? ayaw mo magkasakitan tayo rito. Tumigil ka, lalaki. Huwag na huwag mong susubukang galawin ni hibla ng buhok ni Aurora. Kung hindi, masusubukan mong bangis ng isang aswang na katulad ko. Huwag mo akong tinatakot, Benjamin. Hindi ako natatakot. Kahit isang aswang ka pa. Hindi mo maalam, Aurora, ha? Ang lihim nitong si Benjamin. Isa siyang aswang. Kitang-kita na dalawang mata ko kung paano naghilom ang kanyang mga sugat. Kahit sobrang lalim pa nito. Ano ka ba? Ginamot ko siya. Kaya natural lamang na maghihilom yun, adik! Huwag kang hangal, Aurora! Sa tingin mo ba, ganon lamang kabilis maghilom ang malalalim na sugat sa katawan ng isang tao? Doktor ka, kaya alam mo yan! Tumigil ka na, Lando. Ang mabuti pa umuwi ka na para makapagpahinga ka. Lasing ka lang kaya ka ganyan. Sabing sumama ka sa akin! Halika dito! Benjamin! Tulungan mo ako! Ano ba? Iwan mo ako! Sinabi ng huwag mong galawin si Aurora! Ngayon, humanda ka sa akin! Hindi! Nagbago ang anyo ni Benjamin. Anong ibig sabihin nito? Magaling. Yang babaeng yan lamang pala ang magpapalabas ng iyong angking lakas, aking mahal na anak. Ama! Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sunduin ka, aking anak. Hindi! Hindi ako sasama sa inyo! Kahit magkamatayan tayo! Kung gayon, mas mararapatin kong unahing patayin ang babaeng ito na kinahuhumaligan mo! Ano ba? Itiwan mo ako! Wag! Bakit hindi kita kayang hawakan? Para akong napapaso at nanghihina. Anong meron sa iyong babae ka? Ito na ba ang babaeng nasa hula? Huli na ba ako? Hindi maaari! Layuan mo si Aurora, Ama! Huwag mo siyang idamay sa kasakiman mo! Lumayo ka! Aswang! Layuan mo si Aurora! Akin lamang siya! Itong bagay sa'yo! Ang lakas ng loob mong kalabanin ako, ha? Kung dapat sa'yo, dukutin ang puso ng ganito! Pinatay mo siya at kinain mo ang puso ni Lando. Aswang! Isa kang aswang! Ama! Anong ginawa mo? Kailan ka ba titigil sa kasamaan mo? Kailan mo ba titigilan ang pagpatay ng mga tao? Tumigil ka! Huwag mo akong pangaralan. Ang mga tao, ang pagkain nating mga aswang. Huwag kang hangal! Mag-uumaga na. Malapit ang lumiwanag. Hindi ako maaaring abutan rito ng sikat ng araw dahil wala akong suot na agimat na itim. Babalikan ko kayo. Humanda ka sa pagbabalik ko, Benjamin! Kayo ng babaeng yan!
Aurora, Benjamin, kailangan maiuwi kita sa inyo. Hindi tayo ligtas dito. Baka magbago ang isip ni Ama at balikan niya tayo. Nagpatianod na lamang si Aurora kay Benjamin habang isinasakay siya nito sa loob ng sasakyan dahil nasyak pa rin siya sa mga pangyayari. Samantala, kinabukasan, kalat na kalat sa kanilang baryo ang balita tungkol sa natagpuang katawan ni Lando at ang tungkol sa aswang na kumain dito. Tulala si Aurora dahil sa nasaksihan niya ang kahindig-hindig na pangyayari yun. Nawalan pa rin siya ng malay sa takot. Nagising na lamang siya nung nasa bahay na siya. Hindi na sila tumuloy ng medical mission na dapat sana'y pupuntahan niya. Hindi rin makapaniwala si Aurora sa natuklasan tungkol sa pagkatao ni Benjamin. Sa mga oras na yun, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. anak, parang napapansin ko. Ilang araw ka nang tahimik at hindi pumupunta sa klinika mo. May problema ka ba? Nay, kailan mo po masasabi na true love nang nararamdaman mo sa isang tao? Oh, ay anak, bakit? True love ba ang topic natin ngayong araw? Wala ka bang medical mission? Ayan ba ang dahilan kung bakit nagmumukmuk ka rito sa bahay? Wala po, inay. Nag-file po muna ako ng vacation leave. Gusto ko po muna magpahinga. Oy siya, mabuti naman kung ganon. Matagal na rin kitang kinukumbinsi na mag-vacation leave ka. Abay puro ka trabaho. Para kang may binubuhay na isang dosenang anak kung makapagtrabaho ka. Nay, sagutin mo na kasi ang tanong ko. Paano mo ba masasabing true love yung nararamdaman mo sa isang tao? Eh bakit ba kasi? May boyfriend ka na ba? Nay naman syempre wala pa po. Magkaka-boyfriend pa lang. Madali lang namang malaman yung nararamdaman mo ay true love sa isang tao. Ay sabi nga nila, all his flaws are accepted if your love for him is true. Ayan tuloy, nagamit ko na naman anak ang itinatagong English ko sa aking baol. Ay, tama ba yung English ko ha, Aurora? Salamat po, inay, sa lahat ng tulong at gabay ninyo sa akin ni Itay. Ay sos, nag-English lang ako nagdrama na rin ang anak kong ito. Hindi alam ni Aurora kung bakit iyon ang tanong kay Tina. Imbis na sabihin ang totoong nangyari, siguro gusto niyang malaman kung ano talaga ang nararamdaman niya kay Benjamin at kung handa ba siyang tanggapin kung sino ito. Samantala, hindi mapakali si Benjamin dahil ilang araw nang hindi pumupunta si Aurora sa klinika. Miss na miss niya na ang dalaga. Ang gusto niya sana'y puntahan ito sa bahay. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Dahil natatakot siyang ipagtabuyan siya nito. Dahil sa nalaman nito ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Sinabi niya kay Aurora na hindi pa naman siya ganap na aswang at hindi pa kailanman nakakakain o nakakainom ng sariwang dugo ng tao. Magiging ganap lamang siyang aswang kapag naisakatuparan niya na ang plano ng kanyang ama tungkol sa seremonya sa kabilugan ng buwan. Samantala, naisip ni Aurora na buklatin ang libro ng kanyang mga magulang. Nahanap niya sa lumang baul upang hanapin ang orasyon tungkol sa kung paano matatalo ng tao ang mga aswang. Kailangan niyang ipakita ito kay Benjamin para mapaghandaan nila ang pagbabalik ng ama nito. Benjamin, naririyan ka ba sa loob ng kwarto? Andito ako, Aurora. Pwede bang pumasok?
Gusto sana kita makausap. Oo naman. Ah, Tungkol ba saan, Aurora? gusto kong ipakita sa iyo itong libro. Nakuha ko ito sa mga lumang gamit ng aking mga magulang. Orasyon nito patungkol sa kung paano malabanan ng mga aswang ng tao. Talaga ba? Bakit meron sila niyan? Hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko lang, noong 5 taong gulang ako, may mga pangit na taong sumugod sa amin. Dinala kami sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Takot na takot ako nun. At yung mga magulang ko na yun na rin ang huling beses na nagkasama kami. Sabi ni Nanay Tina at ni Tatay Ramon, kinuha daw ng mga aswang ang mga magulang ko. Pero hindi ako naniniwala. Pero ngayon, napatunayan ko ng totoo pala talaga ang mga aswang. Na totoo kayo, hindi basta panakot lamang. Patawad, Aurora. Hindi ko alam na isa ang mga magulang mo sa nabiktima ng lahi ko. Mabuti na lamang, hindi ka napatay ng mga aswang na yun. Kung hindi, wala sanang magandang Aurora sa harapan ko ngayon. Benjamin naman, nahihiya tuloy ako. Huwag kang mahiya, Aurora. Totoong sinasabi ko. Ikaw ang pinakamaganda para sa akin. At sa tuwing kasama kita, napakasaya ko, Aurora. Sobrang natakot nga ako nang ilang araw kang hindi pumunta dito sa klinika. Natatakot ka ba sa akin? Na baka kainin kita? Ha? Benjamin, sobrang higpit ng pagkakahawak mo sa kamay ko. Kakainin mo na ba ako ngayon? Dito sa klinika ko? Ano ka ba, Aurora? Di ba sinabi ko na sa'yo na ayokong maging aswang? Kaya hindi ako kumakain ng tao o umiinom ng dugo ninyo kahit minsan. Kaya kung sakaling kakainin man kita, syempre, ibang klaseng pagkain ang gagawin ko sa'yo. Oy! Ang bastos naman, Benjamin, ah. Bakit? Tayo na ba? Bakit? Ayaw mo ba? Ang daya, ha? Hindi ka nga naligaw, eh. Ganyan ba kayo kabilis na mga aswang? Literal na aaswangin mo ko? Ligawan mo muna ako, hoy. Benjamin, no boyfriend ako since birth, no? Aurora, pangako ko sa'yo, ngayong tayo na. Araw-araw kitang liligawan. Hanggang sa maging mag-asawa na tayo. Maging sa ating pagtanda, ikaw at ikaw lamang ang aking pakamamahalin. Hoy, bulerong aswang naman to. Ang corny mo, ah. Maya-maya niyan, may side chick ang aswang na nandun sa kabundukan. Tandaan mo, hawak kong libro ng orasyong ito. Yang medalyon na suot ko sa aking liig. Aurora, saan mo nakuha ang medalyon na yan? Yan ba ang dahilan kung bakit parang napapaso si Ama sa tuwing hahawakan ka niya? Eto ba? Nakuha ko ito sa lumang baon ni Mami at ni Daddy. Alam ko mahalaga ito sa kanila, kaya isinuot ko. Halika nga rito, Aurora. Teka lang, Benjamin. Bakit mo naman ako biglang niyayakap? Oy, may balak kang umiskor sa akin, ha? Nako, bawal yan. Hindi pa tayo kasal. May pagka Maria Clara ako. Kaya hindi ko isusuko agad ang aking bataan. Kaya tigil-tigilan mo yung payakap-yakap mo, ha? At baka bumigay ako. Joke! Hindi ako umiiskor, no? Alam ko naman ang limitasyon ko bilang boyfriend mo. At syempre, may respeto ako sa'yo. Natuwa lang ako. Kasi, alam mo, may suot din akong ganyan. Yung medalyon na yan, bigay sa akin ng nanay ko. Talaga? Patingin nga. Eto, Ay, kamukha ng medalyong suot ko, Benjamin. oo nga. Ang ibig bang sabihin nito, iisa lamang ang pinanggalingan ng medalyon natin? Siguro nga, Aurora. Ang mabuti pa, pumunta tayo sa bahay.
Tanungin natin si Nanay Tina at si Tatay Ramon kung may alam sila tungkol sa medalyon na ito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Benjamin at Aurora. Kaagad silang nagtungo sa bahay ng dalaga upang tanungin sina Tina at Ramon kung may alam ang mga ito tungkol sa medalyong hawak nilang dalawa. Pagkarating nila sa bahay, kaagad nilang hinanap ang mag-asawa. Kaagad naman nila itong natagpuan. Nanay Tina, may alam po ba kayo tungkol sa medalyon na ito? Ay, mahabaging langit, Aurora. Saan mo kinuha yan? Doon po sa lumang baon ni Mami at ni Daddy. May alam po ba kayo kung sinong may gawa nito? Sila Mami at Daddy po bang gumawa ng medalyon na ito? Ay, siguro nga'y panahon na para malaman mong totoo, anak, tungkol sa medalyon na yan. Ang medalyon na yan ay anting-anting o agimat na ginawa ni Lola Basyang, panlaban ng mga tao sa mga aswang. Sino po si Lola Basyang, Nay? Si Lola Basyang ay ang matandang pumunta sa iyong klinika na nagbigay babala na bumalik ka na sa Maynila para makaiwas ka sa kapahabakan mula sa mga aswang. Siya rin ang tumulong sa atin, kasama si Tatay Ramon mo, para makatakas sa mga aswang noong gabing yon na sinalakay tayo noong 5 taong gulang ka pa lamang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nailigtas ang iyong mga magulang dahil nabitawan nila ang hawak nilang medalyon. Kaya nagtagumpay ang mga aswang sa pagpatay sa kanila. Kung ano ang dahilan ng mga aswang sa pagkuha sa mga magulang mo, hindi ko yun alam. Si Lola Basyang lamang ang makasasagot sa ating katanungan, Aurora. Nay, saan po natin mahanap si Lola Basyang? Puntahan po natin siya, Nay, habang hindi pa huli ang lahat. Susugod ulit ang mga aswang rito sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Mahabaging langit. Ay kung ganon, tayo na. Puntahan natin si Lola Basyang. Sige po, Inay. Tayo na po. Agad na naganda sina Aurora sa pagpunta sa bahay ng matandang manggagamot na si Lola Basyang. Natunto nila ang bahay nito sa isang bundok. Malayo pa lamang sila. Naaamoy na ni Aurora ang mga halamang gamuta katulad ng kanyang mga kinukuha sa bundok. Magandang araw ho. Ay, magandang araw, Lola Basyang. Maaari ho ba kaming tumuloy sa inyong kubo? Ay, kayo pala, Tina. May kasama ka ba? Ay, opo. Teka lang. Tatawagin ko lang po si Aurora. Ay, Benjamin! Aurora! Magsipasok na kayo rito! Anong... ikaw ga? Ikaw ga? Hindi ako maaaring magkamali. Ang mukhang yan. Ay, salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Lola, bakit po? Ang lalaking yan, siya ang aking apo. Ang kaisa-isang apo ko. Anak ng aking nag-iisang anak na babae na binihag ng mga aswang. Ibig sabihin, kayo po ang matandang manggagamot na pinahahanap sa akin ng aking ina na makatutulong para bumalik ako sa pagiging normal. Lola ko kayo? Oo, apo. Ako nga. At gagawin ko ang lahat. Maibalik ka lamang sa normal. Tulad ng ipinangako ko sa yumaong mong ina. Lalabanan natin ang ama mo at ang kampon niya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi sila mananaig sa atin. Ay, ibig po bang sabihin ni Benjamin na boyfriend ngayon ni Aurora ay isang anak ng aswang? Ay, Diyos ko po, mahabaging langit. Ano na ba itong nangyayaring ito? Hindi lang siya basta anak ng karaniwang aswang, Inay. Anak si Benjamin ng pinuno ng aswang. Di ba?
Nakaka-proud. Tumigil ka nga, bata ka. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa mga magulang mo? Pinatay sila ng mga aswang. At kung hindi tayo makakatakas, baka isa na rin tayong kwento ngayon dahil tsak, patay na rin tayo. Nay, huwag kang matakot. Sabi pa nga, it's now or never. Kaya laban lang, Nay. Fighting! Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka nga, bata ka, oo. Basta ako, Aurora. Simulat sa Paul, hindi nagkulang ng paalala sa'yo. Ay baka makalimutan mo. Aswang ang pinag-uusapan dito. Huwag kang mag-alala, Nay. May aswang din naman tayo. Ang boyfriend ko. Di ba, Benjamin? Tama ang nanay mo, Aurora. Hindi basta-basta ang kalaban ng mga aswang. Kaya huwag tayong padalos-dalos. Buhay natin ang nakataya rito. Kaya kinakailangan nating pagplanuhan ang bawat galaw natin sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Pero papaano po, Lola? Napakarami po ng kampo ng aking ama. Hindi natin sila kakayanin. Lakasan mo ang iyong loob, Apo. Sa panahong ito, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Mailigtas lamang kayo. Natatakot po ako para sa kaligtasan mo, Lola. Mahina na po kayo. Baka kung anong gawin po sa inyo ng mga aswang na yun. Huwag kang mag-alala, Apo. Matanda na ako. Kahit hindi ako mapatay ng mga aswang, malapit na rin ang hangganan ko rito sa mundo. Kaya hayaan mong gawin kong makapagpapasaya sa akin. Yun ay makita kong maging ganap kang tao at bumuo ng masayang pamilya sa piling ni Aurora. Huwag kang magsalita ng ganyan, Lola. Hindi ka maano. May medalyon yata ako. May superpowers yata ito. Hindi nga ako nahawakan ng matagal ng ama ni Benjamin dahil dito. Mabutit nasa iyong mga kamayang medalyon na yan, Aurora. Pinagawa sadya sa akin yan ng iyong mga magulang. Para sa iyong kaligtasan yan. Anting-anting, panlaban mo sa mga aswang. Dahil ikaw ang babaeng nasa propesiya. Ang tanging babaeng magmamahal kay Benjamin at makapapatay sa pinuno ng mga aswang. Ay! Bongga naman palang role ko, Lola. Pang superhero. Ay, joke lang po. Nakaramdam lang po kasi ako ng takot sa mga sinasabi niyo, Lola. Matanong ko lang po. Paano pong ako ang babae sa propesiya? Ipinagbubuntis ka pa lamang ng iyong ina. Marami na kaming mga pangitain na nakita. At lahat ng yon ay nagkatotoo nung isilang kanya. Kaya naman tinangka kang kunin ng mga aswang upang ialay ang iyong sariwang dugo sa kanilang poon para sa kakaibang lakas na tataglayin ng kanilang mga kampon sa oras na matupad yun. Pero dahil sa pagtutulungan namin noong gabing yun, naitakas ka kapalit ang buhay ng iyong mga magulang. Hindi ko po sila mapapatawad sa ginawa nila sa mga magulang ko, Lola Basyang. Nang dahil sa mga aswang, kaya lumaki akong walang mga magulang. Pero malaki ang pasasalamat ko dahil inalagaan ako ni Nanay Tina at Tatay Ramon. Aurora, ako na ang humihingi sa iyo ng tawad dahil sa ginawa ng aking ama. Hindi mo kasalanan, Benjamin, dahil pareho lamang tayong biktima ng kasamaan ng iyong ama. Mga apo, kailangan nating maghanda para sa papalapit na kabilugan ng buwan.
Naririnig ko na ang ingay ng masasamang nilalang. Papalapit na sa atin ng mga aswang. Maghanda na kayo. Opo, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo laban sa aking ama. Aurora, Tina, isuot ninyo ang mga medalyon ninyo na may anting-anting. Kahit na anong mangyari, wag na wag ninyong huhubarin ng mga yan. Opo, Aling Basyang. Narito ang lagis. Ipunas ninyo sa ninyong katawan upang hindi kayo maamoy ng mga kaaway nating aswang. At katulad ng sinabi ko, Aurora, bago sumapit ang 12:00 ng ating gabi, kailangang maisakatuparan mong inuutos ko sa iyo. Dahil kung hindi, tuluyan ang magiging aswang si Benjamin at tayong lahat ay magiging pagkain ng mga aswang na yon. Opo, Lola. Gagawin ko po. Anak, ay huwag mong kakalimutang magdasal sa Panginoong Diyos sa langit para gabayan ka sa iyong gagawin at mailayo ka sa kapahamakan. Opo, Inay. Magdadasal po ako. Aurora, ano? Kaya mo ba? Oo, kaya ko to. Para sa ikatatahimik nating lahat at para sa mga buhay na inutang ng tatay mo. Mag-iingat ka, anak. Ayokong may mangyari sa'yo. Mag-iingat po ako, Inay. Pinalaki niyo yata akong matapang at matatag ang loob. Mag-iingat ka, Aurora. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang huwag kang masaktan ng aking ama. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magpapadaig sa alagad ng dilim. Katulad ng mga aswang na tumutugis sa atin. Hindi ako matatakot sa kanila. Dahil kakampi natin ng Diyos sa labang ito. Tama yan, Aurora. Lakasan mo ang loob mo. Mabilis lamang ito. Basta magawa mo ng tama, tapos na ang problema natin. Nang mga sandaling yun, wala silang ibang ginawa kundi ang humugot ng tapang sa isa't isa. Mahigpit silang nagyakapan, nangako na gagawin ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Samantala, dumating na ang pinakahihintay ng lahat, ang paglusob ng mga aswang. Maghiwa-hiwalay tayo bago pa man tayo makita ng mga aswang na yon. Aurora, hawakan mong maigi ang langis na ito at ingatan mo. Ibang langis na ito na ipapampunas mo sa iyong katawan. Kaya gamitin mo ng maayos sa takdang oras. Opo, Lola. Masusunod po. Ikaw naman, Benjamin, na po. Hawakan mo ang punyal nito. Gamitin mo yan sa tamang oras. Binulungan ko yan ng orasyon. Kaya pakaingatan mo na hindi ka nito masugatan. Kahit gasgas labang. Dahil kung hindi, ikaw ay mamamatay. Opo, Lola. Tatandaan ko po. Ikaw naman, Tina. Samahan mo ko na banggitin ang mga orasyon habang nakikipaglaban sina Benjamin at Aurora sa mga aswang. Kailangang hindi matigil ang pagbanggit ng orasyon para sa kaligtasan hanggang sila'y magtagumpay sa ating misyon. Opo, Aling Basyang. Ay tayo na. Ay para matapos na ang lahat ng gulong ito. Kung ang buong Pilipinas nating mahal ay may war on drugs, ay tayo naman dito sa ating baryo. Makaluma at may mga aswang war. Naku po, ay sana nasa tamang landas tayo. Narito na si Ama. Mag-iingat ka, Benjamin. Huwag kang mag-alala, Aurora. Mag-iingat ako. At hindi ko hahayaang masaktan ka niya. Sige na. Magtago ka na. Ako nang bahala sa kanya. Kumusta ka, mahal kong anak? Nainip ka ba sa kahihintay sa aming pagbabalik? Hindi, Ama. At wala akong balak na suwayin ka sa pagkakataong ito. Dahil napag-isip-isip ko na tama ka.
Anong ibig mong sabihin? Na hindi ko dapat talikuran ang aking kapalaran. Kailangan kong harapin ng seremonya sa harap ng poon ng mga aswang para maging ganap na aswang ako at mas tumibay ang lakas ng ating kampon. Mabuti kung ganon, Benjamin. Sa wakas, may nagawa ka ring tama. Kung ganon, tara na sa ating pugad at nang masimulan na natin ang seremonya sa pagsabit ng 12:00 ng hating gabi sa harap ng mahal na poon at kabilugan ng buwan. Opo, Ama. Sasama po ako sa inyo. Sumama ng tahimik si Benjamin sa kanyang ama, samantala si Aurora naman sumunod ng palihim sa kanila. Tama nga si Lola Basyang dahil sa langis na ipinunas niya sa kanyang buong katawan. Ni isa man sa mga aswang, hindi siya naamoy, kaya't malaya siyang nakasusunod sa kanila. Effective naman ang pinasadya niyang costume. Hindi siya napaghahalata na hindi siya kauri ng mga ito. Pagkarating nila ni Benjamin sa kuta ng kanyang ama, kaagad siya nitong hinarap sa kanilang altara. Pagkatapos, pinuntahan ng kanyang ama ang isang lumang kubol kung saan namamalagi ang pinakamatandang aswang sa kanilang lahi. Ang kanilang itinuturing na puon na bumabasbas sa mga katulad niyang hindi paganap na aswang. Napatingala si Benjamin sa langit. Mataas na ang bilog na buwan. Napukaw lamang ang kanyang atensyon nang magsalita ang kanyang ama. Narito na tayo sa ating kuta. Ngayon, Benjamin, maghanda ka na para sa seremonya. Lumapit ka sa ating poon at hawakan mo ang kanyang mga kamay para sa pagsasanib puwersa ninyong dalawa. Opo, Ama. Nakahanda na ako. Susundin ko po lahat ng ipagagawa niyo. Ayun, nasa harap na si Benjamin ng kanilang altar. Sa pagkakataong ito, may isa sa katuparan niya ng kanyang misyon. Kinakailangang magawa ko rin ng maayos ang misyon ko para sa ikatatahimik namin lahat sa baryong Makaluma at para na rin makapamuhay ng normal. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Nakikita ko si Aurora sa di kalayuan habang nagtatago. Ha? Ang poon? Nakalahad ang kanyang mga kamay sa akin at hinihintay ang paghawak ko dito. Mahal na po naming mga aswang. Pakinggan ninyo ang aking dasal. Benjamin, ano bang hinihintay mo? Hawakan mo ang kamay ng ating puon. Opo, Ama. Dahan-dahan kong kukunin ang punyal sa aking likuran at itatara ko ito sa kanya ng ganito. Ito ang bagay sa'yo, poon ng kadiliman! Oh! Hindi! Anong ginagawa mo? Sinaksak mo ng 3 beses ang ating mahal na puon! Traitor ka, Benjamin! Hindi! Mahal na puon, huwag kang mamamatay! Hindi ka pwedeng mamatay! Ikaw ang pinakamalakas sa ating lahi! Aurora! Bilis! Gawin mo na! Etong bagay sa yung leader ng mga aswang! At eto naman para sa inyo, mga kampuan ng kadiliman! Mamatay kayong lahat! Ano ito? Bakit nanghihina ako? At nagdidilim ang aking paningin! Hindi! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Anong ginawa mo sa akin? Yan ang sagradong langis na tatapos sa buhay mo at sa mga kampon mo.
Ngayong wala na ang inyong puon, manghihina at mamamatay kayong lahat, pati na ang mga kampon mo! Ikaw ang babae sa hula, ang anak ng mag-asawang binatay ko noon. Ako nga aswang. Ngayon, amanos na tayo! Masakit sa akin ang nangyaring ito, Ama. Pero ito ang kabayaran sa lahat ng pagkakasala mo. Lalong-lalo na sa aking ina. Traitor ka, Benjamin. Traitor ka. Patay na siya. Patay na ang aking ama. Malaya ka na mula sa iyong ama, Benjamin. Salamat, Aurora. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Bumagsak ang walang buhay sa lupa, ang ama ni Benjamin at ang mga kasamahan nitong aswang dahil sa langis na isinaboy ni Aurora na parang may lason sa kanila na kapag ito ay tumatama at maaamoy nila, ang bisa nito'y tsak na kamatayan. Samantala, sa pagbabalik nila sa bahay ni Lola Basyang, kung saan naghihintay ang mga ito sa kanilang pagbabalik, kaagad silang sinalubong ni Tina nang may pag-aalala sa mukha. Aurora, anak, ay kumusta? Nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo? Wala ho, inay. Okay lang po kami ni Benjamin. Salamat po sa inyo ni Lola Basyang. Natalo po natin ang mga aswang na yun. Gayong wala nang banta sa'yo, Apo. Magagawa na natin ang ritual upang tuluyang mawala ang pagiging aswang mo. Maraming salamat po, Lola Basyang. Gustong-gusto ko po talagang mawala sa dugo. Ang dugo ng pagiging aswang ng aking ama. Mangyayari yan, Apo. Aurora, kapag tuluyan ang natanggal ang pagiging aswang ko, pwede na ba tayong magpakasal? Ha? Ang bilis naman ah. Wala pa nga tayong 1 week na magkasintahan. Aurora, ikaw ang manggagamot na bumihag sa puso ng isang katulad ko. At ayoko nang patagalin pa ang lahat. Gusto ko nang makasama ka habang buhay. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang dulang aming tambok sa araw na ito. Naway inyo pong naibigan. Muli, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming channel. Kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like at mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. At bago po tayo pansamantalang magkiwahiwalay, shoutout muna po sa ating mga subscribers at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Shoutout po sa ating mga channel members, Renante La Peña, Ann Montañez, Musica, Lovely Plaza, Thea Casauran, Kenta YouTube channel, Maria Carizaville, Midnight Blue, Edna Vicio, Angelica Barrera, Apple May Tanwaco, Karina Clemen, Tony Boy, Almira Aludo, Jenny Villanueva, at si Mambay Kong Tausig. Maraming salamat po sa inyong mga kaibigan. And shoutout po sa ating ilang mga subscriber at mga commenters. Magbabasa tayo mula sa ating latest upload. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Raquelta Ayorak. Ganda po ng boses ng mga karakter dito, ang gagaling po. And of course kay Ma'am Rosemary Bandahe, listening from Cebu City. Ganda po ng boses, parang isang dilag na napakaganda. Galing po naman kay Donna Barcona, Ma'am Rive. Magandang araw, Dark Shadow. Mabuti po may bagong upload ngayon. Hindi ko po pinalalampas kahit na po luma na yung upload. Hindi ako nasasawang pakinggan. Congrats po sa inyo, Dark Shadow. Maraming salamat din po, may Ma'am Rai and Charlie Gumansing. Ganda gabi po sa lahat ng asuhang. Joke po. Maraming salamat po, Ma'am Charlene Gumansing. And of course, Alfredo Sigua. Ayan, maraming salamat din po.
And of course kay Ma'am Cherry Mukbang. Ayan, maraming salamat po. Ma'am Di Shalama, Ma'am Juanita Par, at kay Hazel Piesta. Maraming salamat po sa inyo at Jinky Tamba. God bless po sa lahat po ng bumubuo ng Oragon Creator at ng Dark Shadow Team. Sa ngalan po ng aming mga scriptwriters, drama talent, editors, at sa lahat po ng aming technical operator at sa aming soundman, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat.